nasa CDO na ako, and this is where I'm staying. This is near Ketkay Mall, Ketkay. So, ito siya. Yan. Ganda niya, no? So, I booked this in Airbnb. 1,700 per night. Ayan siya. Ganda. Hi guys, so pangatlong araw ko na to. Day 3 and I'm here in CDO. Nag-book ako ng isang Airbnb dito sa Cagayan de Oro City. Dito sa Uptown. Ay, Uptown ba to, ma? Downtown? Dito sa downtown. And mayroon akong personal chef. Kasama na siya guys sa nirentahan ko dito. Ayan no, siya ang aking personal chef. Nood kami ng YouTube. Hi! Hi ma! Hi, hello! Say hello to my vlog. And Hello vlog! Ito yung labas niya. Look at that. Wow! Hi! Cagayan de Oro City. So, ito is yung all home. And etong mall na to is Ketkay Mall. So, ang daming mga mall sa paligid nito. This is the Loop pala, ang building na to. Ganda oh. Ganda ng skyline ng Cagayan de Oro. So, mamaya ang gagawin namin ay we'll go to High Ridge, yung sabi ni Ma. And then, city tour kami today. So, bye! See you later. Pa ba? Hindi, anong tawag dito? This is documenting my life. Kasi para may... So, ang kagandahan dito guys, pag nag-Airbnb ka, pwede ka magluto. Diba? May gamit na siya. Unlike sa mga hotels kung magbubook ka, wala, hindi pwede. By the way, mura to. Oo. Sure. So, ito po yung breakfast namin. Yan. Ito. Ayan, ang view. This is the view. I love it. Ay, ang ganda. Okay. Yes po, ano masasabi nyo? Okay. Hi guys! Welcome back to this vlog. So, ipapakita ko ngayon sa inyo yung day 3 ng aking Bukidnon CDO trip. So, this was last month. So, ang balak namin ni Mama is pumunta ng Corum, which is in Uptown CDO. So, yung accommodation namin was in downtown. So, ang ginawa namin, since mahirap ang sumakay papunta doon, nag-move it kami. And then, yung move it dito guys, super accessible siya and napakamura. So, ang move it namin is, I think it's ano lang, 70 plus lang ata or 80 plus. Medyo malayo siya. So, from downtown to uptown. So, ang pupuntahan namin ngayon is yung Corum, which is overlooking siya, overlooking place. May coffee shop doon. Ang plano namin ngayon is magkape, and then after magkape, pupunta kami ng High Ridge. So, ang init ng panahon to, this was last August 9. August 10. So, August 10 to, mainit. Kaya umalis kami ng mga bandang 3:30 PM na. So, ang daan namin ni Sir ng Move It rider ko is papunta kami ng Uptown SM, and then ito na paliko. So, this is in Upper Balulang. Hi nga pala sa mga taga CDO and Ate Emmy, Julius, sa Madria family, if ever na nanonood kayo. Hello! Sayang hindi ko kayo nakita. Sayang hindi ko kayo napuntahan. Sana nakikita nyo tong video na to. So yun. Grabe. Siguro this is my 4th or 5th time na nakapunta na ng CDO. Grabe ang pinagbago talaga. I can say na progressive tong city, and look at that, ang daming motorela. Oh. Ang ganda ng panahon, and I'm so thankful na ganito yung panahon dito. So yun, motor lang papunta doon, and hello po sa mga Move It rider natin dyan.
Thank you po sa paghatid sa amin ng safe and sound. And by the way, itong rider na to pala, sabi sa akin, if ever na wala daw kaming mabook, pwede daw siyang i-chat or pwede siyang kunin yung number niya and then i-chat, i-text siya. And then, susunduin niya kami sa Corum. See? Napakabait. Napaka-proactive. So, medyo malayo yung pinuntahan namin from downtown to uptown. Ang dami naming dinaanan. And I was never familiar with the place. I was here before sa SM, sa Gran Europa, sa friend ko sa Bian. Hi, Bian! Hindi na tayo nagkikita. Hello sa'yo. Kung nasan ka man, sana masaya ka. Ayan, so this was the part na may parang inaayos na paligid. See, napakaganda and then progressive po yung city, Cagayan de Oro. And by the way, CDO is the City of Golden Friendship. I don't know why, pero masasabi ko sa mga tao dito, sobrang mababait. Sa lahat ng mga na-meet kong mga taga-CDO, ang babait nila. I guess that's why it's called the City of Golden Friendship. So, isa siyang village or parang village. So, ito yung Corum. Dumating kami dito siguro mga 3:45 na. Hi, ma'am! Ito yan si May. And then, parati siyang nagtatagalog kasi syempre Tagalog ako. Nakalimutan niyang ibisaya na tong mga nandito. So, ang entrance fee dito is 100 pesos. So, tig 100 kami. And then, that 100 pesos is consumable. So, whatever na nabili ninyo dyan, kukunin sa inyo yung ticket. And then, ayan siya. Look at that. Diba? Ang ganda ng overlooking place niya, oh. This is a subdivision as well. Ang ganda ng subdivision. And ang Corum is, may mga kainan dito. Kainan and then kapihan. And I guess napakaganda dito sa gabi. Yan o. So we spent the first hour here na mag-picture, mag-video. Look at that. And nasa baba yung pupuntahan naming coffee shop. So, baba ka lang. Ayan. Another sight to behold. By the way, I will turn off the sound on this sa background music niya kasi baka makopyright tayo. Kaya naman si YouTube may i-copyright ka. Ayan. And dito kami tatambay for the next 2 to 3 hours. So ito yung interior ng Bowerbird PH dito sa Upper Balulang. By the way, there is another branch ng Bowerbird nasa downtown naman. This is their uptown na location. By the way, guys, later on, I have... so nakat yung matcha. Yung matcha. Thank you po. Thank you, sir. What is this, ma? It's hazelnut. Hazelnut. This is matcha, cold matcha. So, Okay po. tama lang din siya kasi. So this is hazelnut latte in medium. Anong na-order mo ba? Matcha something. Anong pangalan na ito? Cold matcha coffee. Okay. This is the interior of the place. Ang ganda niya, oh. Ang dami niyang dried flowers sa loob ng coffee shop. Pero, nag-decide kami ni Mama na sa labas kami tumambay. So, hindi naman kasi ganun mainit nun eh. And look at that. Ang ganda ng sunset na sky nila. See? We decided to stay here until 5:30. Yes. So, if ever na pupunta kayo ng Cagayan de Oro City,
visit this place. Ang ganda niya. Ang ganda niyang tambayan. Umalis kami dito, marami ng mga tao mga magbabarkada, mga family, group of friends na nagkakape. So parang ang ganda talaga niya paggabi. So parang kasi yung mga lights niya gaganda na siya. So after this, we decided to move and go to a different place. So pupunta kami ng High Ridge after neto to have our dinner. So nagstay lang kami dito for coffee and then tambay-tambay. By the way, si May pala is taga rito siya, taga Gingoog. Ay, not particularly in the city, pero taga Gingoog siya. She was working from home by this time. Kaya nung pumunta ako rito, minessage ko siya and I said, magkita naman tayo. Kasi matagal na kami hindi nagkita So we're from the same company. Minessage ko siya. Sabi ko, tara, mag-ano tayo. Ipasyal mo naman ako sa Cagayan de Oro. And then, she's so game. Kaya, thank you, Ma. We call each other, Ma. So, yun. Thank you po. And she's looking into this sign. So, after noon, move it ulit. And ang kagandahan, na-chat ni Ma yung dati niyang kanina, move it rider. And then, isa naman kaming motor ulit papuntang High Ridge. So, this is a different place naman. Ang ganda ng place, ang ganda ng lugar. Habang papunta kaming High Ridge, this was a sunset sky. Sayang nga lang at hindi namin naabutan yung sunset dun sa High Ridge. Pero, goods naman. So, yun. So, medyo matagal din ang travel from Corum to High Ridge. So, ang pamasahe ata dito is 100 plus, parang gano'n 120. So, yun. Medyo sasadyain mo talaga yung High Ridge kasi ano siya parang liblib and then medyo tago at nasa taas siya ng bundok. So, I guess that's why it was called High Ridge kasi ayun. Siguro mga 30 to 45 minutes din ang biyahe namin. Less than an hour. Ayan. And then, look at the skyline. Nag-film lang ako neto. I don't know where na nasa sila May neto. Pero ang ganda ng sunset. Buti na lang talaga hindi umulan ng mga panahon to. And then I was so thankful na may mga nabubuk pang move it ng mga panahon ko sa Cagayan de Oro. So yun, napaka-live ng lugar, lively. Ang daming mga nagtitinda, daming small businesses. And I hope na mas umusad pa yung mga small businesses natin. And we went particularly sa shops na locals. We don't want to go to mga shops na nasa mall, mga coffee shops na nasa mall like Starbucks or Coffee Bean. Kasi gusto namin matry din yung syempre, try din naman natin yung mga local. Support locals, di ba? And then, after that, this is High Ridge. Ayan. So, this is a restaurant na overlooking ang Cagayan de Oro City. Medyo malayo yung entrance. But there it is. Ayan na siya. There you go. Dito tayo. Tadaan! Ay! Ito na makakag-break na. Matangkad ko, no? So, this is their dining place. Ayan, no?
But before that, nagpicture-picture muna kami kasi ang daming magandang spots dito before the dining place. And may entrance fee dito which is 100 pesos each. Pero consumable din siya. So kung order ka ng food, bigay mo yung ano nyo, yung binayaran yung entrance fee, and then babawas na lang yun sa bill nyo. And look at how they greet their guests. Hi po! Hello po! Diba feeling mo, importante ka. Kasi ang ganda, ang sarap sa feeling ng pag-welcome nila. Thank you po sa mga tao dito sa High Ridge. We feel so welcomed here na parang, uy, thank you sa pagpunta, ganon. And look at that. See? So, ito yung overlooking place dito sa Cagayan de Oro City. Yeah. Look how the night is Cagayan de Oro City. And then, ang dami ng tao nung after how many minutes lang dumami na yung mga tao. And pa-order na kami nito na ni Hi po. May So dito kami sa High Ridge. Hi. Yes. Oh, very nice in here. Ganda niya sa camera. Ang ganda niya sa camera, promise. Pero maganda din siya sa personal. That I can really say. See? And this is the menu. Paki-post na lang kung gusto nyong bumisita or kung pupunta kayo para may idea na kayo kung anong order and the prices as well. So yan. Di na kami nagkape since nagkape na kami beforehand. There. Sabi nagpapapicture sa part na to. And this is what we ordered. So bolognese kay mama and then sa akin is sweet and sour fish. Honest review So maging honest ako since vlog ko naman to. Honest review, hindi siya masarap. If you come to the place, maganda talaga siya. Pero yung food, I guess yung food lang talaga na in-order namin ay hindi masarap. Pero sabi ni Ma is, pupunta na siya dito before, masarap naman yung pagkain na in-order nila. I guess yung pagkain lang na in-order talaga namin yung hindi masarap. So yun, I'm gonna rate it like 5 over 10. Pero yung lugar, 9 over 10 talaga siya sa akin. Medyo malayo na. And then, after that, wala akong mabook na movie. So, hindi na kami, ang masaya nito is, yung may nabook si May na movie. Inangkas niya kaming dalawa. And then, sabi niya, hanap na lang tayo, ma'am, ng isang lugar, and then dun ka mag-book. So, ang ginawa namin is, we stopped by a gasoline station, and then nag-book ako doon. And then may nabook akong isang movie rider. And then after that, saka na kami pumunta ng accommodation namin. And etong nabook ko, siya rin yung nabook ko nung unang-unang pagpunta ko dito ng Cagayan de Oro. So, i-pick me up doon sa bus station noon. Sabi niya sa akin, "Mami, niyo ba ako naaalala?" Sabi ko, "Hindi po." Sabi niya, "Ako po yung naghatid sa inyo nung nakaraan, 2 days ago." Sabi ko, "Talaga, sir, pag naalala mo ako?" Oo. Kumusta po? Sabi ko, okay lang. Eto, nag-stroll pa rin sa Cagayan de Oro. So, another proof na talagang babait ng mga tao dito sa CDO. And, yes. Hello ulit sa mga taga Cagayan de Oro City. Thank you. Napakababait ninyo. And, after that, after the suroy-suroy, eto na ulit kami sa aming accommodation. And kinabukasan nito is flight ko na and sharing our pictures. So that ends my sojourn in Bukidnon and CDO. Thank you guys for watching. If you're still watching this, thank you po for staying and watching this vlog. See you next ahon. Mamumundok naman tayo and see you next adventure. Ingat po kayo parati guys, and maraming salamat sa pagtapos ng vlog kung tinapos nyo. Maraming salamat sa panonood parati. Shout out sa lahat ng nanonood, sa lahat ng friends ko, co-workers. Thank you. And to God be all the glory.
Bye guys!